Ito ang Portugal. Sa mga nagdaang taon, nakaranas ang bansa ng malaking pagbabago sa estruktura ng ekonomiya nito dahil naging isa ito sa mga pinakasikat na destinasyon para sa mga remote worker, kadalasan mula sa mga bansang may mataas na kita sa buong mundo. Ang mga digital nomad ay naakit manirahan sa Portugal dahil sa magagandang dalampasigan, masiglang kultura, mabilis na internet, at murang pamumuhay, lalo na nang maglabas ng digital nomad visa noong taong 2022. Ang bagong migrasyon sa bansa ay nagdudulot ng benepisyong pang-ekonomiya tulad ng pagtaas ng gastos sa lokal na produkto, serbisyo, at pamumuhunan sa negosyo. Umunlad ang mga cafe, coworking spaces, at sektor ng turismo, lalo na sa Lisbon, na lumikha ng mga bagong trabaho at muling binuhay ang pambansang ekonomiya na matagal nang nahuhuli kumpara sa ibang bansa sa kanlurang Europa mula nang sagipin ito mula sa pagkabangkarote ng International Monetary Fund. Sa katunayan, ang mga digital nomad ay naging bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Portugal upang maging mas kaakit-akit para sa mga tech startup at dayuhang direktang pamumuhunan bilang pagsisikap. Napasiglahin ang paglago ng ekonomiya sa digital na panahon. Pero ang patuloy na pagdating ng digital nomad ay may kasamang negatibong epekto. Ang mga lokal na residente ay nakaranas ng ilan sa pinakamalalaking pagtaas ng presyo ng bahay at upa sa lahat ng mauunlad na ekonomiya nitong mga nakaraang taon dahil sa short-term rental market na idinisenyo para sa mga taong binubura ang hangganan sa pagitan ng turista at skilled migrant. Dahil dito, may ilang residente na napipilitang lisanin ang lungsod dahil hindi nila kayang makipagsabayan sa mataas na kakayahang gumastos ng mga digital nomad na sa ilang pagkakataon ay nagdudulot pa ng kaguluhan sa lipunan habang nahihirapan ang karaniwang Portuges na mamamayan na makita ang konkretong benepisyo ng pagbabago ng kanilang ekonomiya. Para bigyang daan ang mga migranteng ito, kahit pa may bago silang imahe bilang mga digital nomad. Ano ang mga dahilan ng pagdami ng digital nomad at epekto ng digital nomadism sa ekonomiya ng Portugal? At sa huli, paano ito umaangkop sa mas malawak na takbo ng ekonomiya ng Portugal? Pag natapos natin lahat, pwede na nating ilagay ang Portugal sa Economics Explained Leaderboard. Para lubos nating maunawaan ang pagbabagong ekonomiko ng Portugal nitong mga nakaraang taon, kailangan muna natin ng kaunting konteksto. Sa mga nakaraang taon, naging karaniwan na ang remote working. Matindi ang hamon ng lockdown at social distancing noong COVID-19 sa traditional na office-based na trabaho. Kaya nagbago ng malaki ang mga serbisyong nakabatay sa kaalaman sa buong mundo. Bilang resulta, ang pagtatrabaho mula sa bahay ay naging bahagi na ng ating mga ekonomiya. At may ilang pagtataya na nagsasabing pinabilis nito ang dati ng umiiral na trend ng remote working ng hanggang 40 taon sa ilang mauunlad na bansa tulad ng Estados Unidos. Sa karaniwan, ang mga nagtapos sa buong Europa, Amerika at Asia ay gumugugol na ngayon ng 1.1 araw bawat linggo sa pagtatrabaho mula sa bahay. Bagamat maliit tingnan, ipinapakita ng halos walang pagkakaiba-iba sa mga bansa na laganap at tanggap na ang remote working sa buong mundo. At gaya ng pinapakita ng pagdami ng mga digital nomad sa buong mundo, ang remote working ay hindi nangangahulugang pagtatrabaho lang mula sa bahay. Dahil sa kanilang mga profesional na kasanayan na suportado ng teknolohiya at kalayaan sa lokasyon, mahirap talagang makakuha ng matibay na estadistika tungkol sa kanila. Kaya naman walang tiyak na bilang kung ilan talaga sila sa buong mundo. Gayunpaman, sa 17.3 milyong digital nomad sa United States of America pa lang, siguradong mas malaki pa ang bilang nila sa mundo. Lampas pa sa 64% ng lahat ng bansa. Ang lalong pinapaganda at pinaparomantisa na estilo ng pamumuhay sa paglalakbay na madalas makita sa mga Instagram post na puno ng araw at mga adventurous na travel blog ay malinaw na malaking dahilan kung bakit dumadami ang mga digital nomad. Gayunpaman, sa ilalim ng bohemian na pananabik sa pakikipagsapalaran, may mas praktikal na dahilan kung bakit pinipili ng iba ang magtrabaho ng remote. At ito ay lubos na nauunawaan sa aspeto ng ekonomiya sa pamamagitan ng konsepto na tinatawag na geo-arbitrage. Ito ang proseso ng pagkita gamit ang malakas na pera at paggastos nito sa lugar na mas mababa ang halaga ng pamumuhay para mas lumaki ang kapangyarihan sa paggastos. Maitatala ang phenomenon na ito gamit ang paboritong tool ng mga ekonomista, ang Big Mac Index. Sa Amerika, ang isang Big Mac ay nagkakahalaga ng $5 at 69 na sentimo, habang sa Timog Aprika, halimbawa, aabutin ka ng 51.7 na rand. Kung may $6 ka at malakas ang gana mo, sa Amerika makakabili ka ng Big Mac. Kung ipapalit ang $6 sa rand hanggang $1 kada 19 na rand na palitan, makakakuha tayo ng 100 at 14 na rand. Parang mahika. Sapat ang pera natin para sa 2 Big Mac sa South Africa, na nagpapakita ng laki ng pagkakaiba ng halaga
ng pamumuhay sa bawat bansa. Hindi ginagamit ng macroeconomist ang Big Mac Index, pero gumagamit sila ng Purchasing Power Parity na inaayos ang estadistika ayon sa presyo ng bilihin sa lokal na pera. Simple at madaling paraan ng Big Mac Index para maintindihan ang Purchasing Power Parity Adjustments. Ang digital nomad ay kayang makinabang sa mga pagkakaibang ito. Mapapalakas nila ang purchasing power sa pagtira sa bansang mababa ang gastos, habang kumikita mula sa bansang mataas ang gastusin. Siyempre, inaakala nito na mababa ang mga hadlang sa paglalakbay sa pagitan ng mga bansang ito. At sa mga nakaraang taon, tiyak na bumaba na ang mga ito habang nagkakaroon ng kompetisyon ang mga bansa para akitin sila at ang kanilang kakayahang gumastos. 54 na bansa na ngayon ang nag-aalok ng iba't ibang uri ng digital nomad visa na idinisenyo bilang madaling paraan para makapamuhay at makapagtrabaho sa ibang bansa ng mas matagal na hindi kinakailangang magkaroon ng permanenteng residency. Ang Portugal ay isa sa mga bansang nakikipagkumpetensya para akitin at mapanatili ang kasalukuyang populasyon ng mga digital nomad matapos nilang ilunsad ang sarili nilang digital visa noong taong 2022. Kapag pinagsama ang kapaki-pakinabang nitong lokasyon sa baybayin ng kanlurang Europa at ang medyo mababang halaga ng pamumuhay, ang Portugal ay kaakit-akit para sa mga digital nomad na nais umiwas sa masyadong malayong agwat ng oras mula sa kanilang employer o kliyente. Dahil 44% mas mababa ang halaga ng pamumuhay sa Lisbon kaysa London at 58% kaysa New York, malinaw ang mga benepisyong pinansyal. Ang tinatayang 16,000 digital nomad sa Lisbon at malalaking komunidad sa ibang lungsod sa bansa ay nagpapakita ng lakas ng mga salik na ito. Maganda ito para sa digital nomads na gustong mamuhay ng marangya sa Europa. Pero ano ang benepisyo ng Portugal dito? Ang epekto ng mga digital nomad ay demand-driven na paglago. Dahil mahilig silang gumastos, inuubos nila ang mas malaking kita sa lokal na produkto at serbisyo sa Portugal tulad ng pangunahing pangangailangan, hospitality, tibangan at tirahan. Ito ay nagpapataas ng kita ng mga negosyo na nagdudulot ng mas malawak na pagtaas ng trabaho at antas ng pamumuhay. Ang tuloy-tuloy na presensya ng digital nomad ay nagdulot ng pamumuhunan ng negosyo. Mabilis lumago ang turismo, co-working offices, digital infrastructure at short-term rentals nitong mga taon. Sa pangmatagalan, binabago ng digital nomad ang ekonomiya ng Portugal para mas maging handa sa mga teknolohikal na pag-unlad ng ika-21 siglo. Maganda ang lahat ng ito, pero may kapalit. Ang pangunahing problema ng Portugal sa mga digital nomad ay ang pagtaas ng halaga ng pamumuhay dahil sa mas mataas na demand sa produkto at serbisyo. Sa ibang lugar, hindi na sapat ang lokal na sahod kumpara sa kita ng digital nomad, kaya nagkakaroon ng hati sa ekonomiya. Hindi na kayang bumili o umupa ng mga lokal sa sariling lungsod, lalo na sa Lisbon, kung saan tumaas ng 50% ang presyo ng bahay mula taong 2,000 at 19 hanggang 2,000 at 23. Sa katunayan, bilang isang bansa sa pangkalahatan, ang rasyo ng presyo ng bahay kumpara sa kita sa Portugal ay tumaas at isa sa pinakamabilis sa buong mundo mula noong taong 2015 na tinalo lamang ng New Zealand at Czech Republic. Sa sample ng mga bansang ito, ipinapakita nito ang lumang issue sa kakayahan ng mga Portuguese na magkabahay na madalas isinisisi sa pagdami ng short-term letting dahil sa golden visa investors at tech companies gaya ng Airbnb. Hindi man digital nomads ang pangunahing sanhi ng pagtaas ng presyo ng bahay sa Portugal, pinalakas pa rin ng kanilang presensya ang demand sa short-term rentals na nagbawas ng supply ng pangmatagalang pabahay para sa mga lokal at nagdulot ng mas mataas na presyo. Dahil sa biglaang reforma, naging malabo ang estratehikong posisyon ng mga digital nomad sa pamahalaan ng Portugal. Nagpatupad ang bagong pamahalaan ng Portugal ng mga hadlang sa pagpasok ng mayayamang imigrante dahil sa alalahanin sa kakayahan ng mga residente na makabili ng bahay. Bagamat hindi pa direktang naaapektuhan ang digital nomad, nalalagay sila sa alanganing kalagayan. Halimbawa, ang Golden Visa Program na inilunsad noong taong 2000 at 12 sa gitna ng krisis pinansyal ng Portugal ay hindi na tumatanggap ng capital transfers at real estate investments bilang opsyon para makakuha ng visa at citizenship. Matatapos na ang non-habitual residency tax scheme, pero mukhang mananatili ang digital nomad visa. Sigurado tayong bahagi ang digital nomad population ng mas malawak na trend papuntang Portugal na nagtatangkang maging digitally advanced na ekonomiya para sa ika-21 siglo. Simula COVID-19, bumaba ang non-digital na trabaho habang tumaas ng mas mabilis ang digital na trabaho kaysa ibang Euro area. Ang lumalaking digital na lakas paggawa, kasabay ng mas mataas na antas ng edukasyon ng mga kabataang nasa edad ng pagtatrabaho,
ay nagiging dahilan para sa mas malaking pamumuhunan sa digital na infrastruktura. Pinabilis ang digitalisasyon ng Portugal bilang pinakamalapit na punto sa Europa sa Hilaga at Timog Amerika. Kaya dumami ang dayuhang pamumuhunan sa subsea cable infrastructure at ginawang digital na lagusan ng mga multinasyonal na kumpanya sa pagitan ng mga kontinente. Nagdadala ito ng malalaking benepisyo para sa Portugal dahil dumaragsa ang mga kumpanya upang magtayo ng mga high-capacity data center sa bansa upang makinabang sa mababang latency at mataas na bandwidth na dulot ng mabilis na access sa subsea cables. Habang lumalakas ang artificial intelligence at mga pandaigdigang tech company na nangangailangan ng data processing, inihahanda ng Portugal ang sarili para sa mga oportunidad sa digital na panahon. Makikita ito lalo na sa 4 na punto. $2 bilyong na pamumuhunan sa malakihang data center campus sa lungsod ng Science ng United States Investment Fund na Davidson Kempner at British investment firm na Pioneer Point Partners. Ito ang pinakamalaking dayuhang pamumuhunan sa Portugal sa mga huling dekada. Habang nagsimula ang construction, inaasahang magbibigay ang data center ng 1,000 at 200 skill jobs. Pero huwag muna tayong magpakasaya. Mabilis ang digital na pagbabago sa Portugal, ngunit nananatili itong karaniwan sa Europa bilang digital na ekonomiya at lipunan dahil sa mabagal na pagpapatupad ng 5G network. Ang pag-unlad ng digital na infrastruktura at dayuhang pamumuhunan sa teknolohiya ay ginagawang mahalaga ang mga digital nomads sa Portugal bilang pangunahing benepisyaryo na nagpapakita sa bansa bilang global digital hub. Sige, ilalagay na natin ang Portugal sa Economics Explained Leaderboard. Ang Portugal na may gross domestic product na $255 bilyong ay ika-47 sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo at nakakuha ng 6 sa 10 sa populasyong 10.5 milyon. Ang gross domestic product per capita ng bansa ay $24,500 at $15. Doble ng global average, ngunit 2/3 lang ng European Union average. Kahit ganoon, nagbibigay pa rin ito ng 7 puntos sa ekonomiya mula sa 10. Ang katatagan at kumpiyansa ay hindi maganda, pero hindi rin naman masama. Malaki ang naitutulong ng pagiging miyembro ng European Union at paggamit ng euro. Ngunit mataas ang utang ng bansa at kulang ang pagkakaiba-iba ng industriya. Kahit ganoon, 7 sa 10 lang ang nakuha nito. Mabagal ang paglago sa pagitan ng global financial crisis at ng krisis sa Eurozone at pagkatapos ng pandaigdigang pandemya. Walang tunay na paglago sa output ng bansa sa mahigit 1 dekada. Kahit na hindi naman ito umatras, kaya nakakuha ito ng 3 sa 10. At sa huli, industriya. Maunlad ang ekonomiya ng bansa at may advanced na serbisyo, ngunit wala itong global na liderato. Maaaring mapalago nito ang tech sector sa pagiging bukas sa dayuhang manggagawa at pamumuhunan, pero hindi pa natin ito nakikita kaya 6 sa 10 ang nakuha nito. Sa kabuuan, nagbibigay iyon sa Portugal ng average na score na 5.8 sa 10, kaya nailagay ito dito sa leaderboard. Ilang buwan na ang lumipas, gumawa kami ng video tungkol sa mga hamon ng European Union na mahalaga lalo na sa Portugal. Hindi na namin uulitin, pero panoorin mo ang video sa screen mo ngayon. Salamat sa panonood, pare. Paalam.